dahil madalang po kaming nag-i-English panay kapatagalog ay kapangpangan ang ating pong commentator nalito. I was asked by King na mag-English mas po tayo. I think may mga English requests from people somewhere around the world. Wow, around the world. Dahil po sa nakikita tayo in other countries na po. But let me talk to you in Tagalog kasi baka po magdugo yung ilong ko sa kaka-English at magalit yung English teacher ko at sabihin sa akin, wrong grammar ka, bong. Meron po mga commercials sa TV that always, every time na pinag-uusapan si Blessed Mother, Blessed Virgin Mary, ito po yung pumapasok sa isipan ko. Kung natatandaan niyo po yung isang commercial na isang bata, baby, infant, hawak ng nanay, pinapahiran po siya ng langis. Ewan ko po kung ano yung brand ng oil na linalagay. Minamassage po niya yung bata. Diba? Kung makikita po niyo, para bang sabi niya, ang pong word na ginamit nila is haplos ng pagmamahal. Diba? Yun po yung ginagawa. Yun po yung pinakita. Hindi man pinakita yung mukha ng mother doon na natandaan ko. Ang pinakita lang po was the baby na may langis yung katawan, pinupunasan nitong nanay, minamassage niya yung kanyang anak. At ang nakalagay po is haplos ng pagmamahal. Meron pang isa pong laging sinasabi sa atin, yung bang hindi lang sa commercial, kundi sa buhay po natin, in our life, yung pong salitang mother knows best. Diba? Kaya kung minsan kapag may galit tayo sa mga magulang natin, then we realize after some time, tama pala si nanay. Galit na galit ako sa kanya noon. Meron pala siyang wisdom. Kaya nga po minsan sabi ng iba, mothers knows best. Magalit ka ngayon, pero sa katagalan you will realize there is value dun sa galit. Maliban na lang kung si nanay si Raulo, laging galit. Sabi nga po nila na wala namang kakwenta-kwenta yung ginagalit at wala naman sense yung pagkagalit. May diferensya po yun. Pero joking aside, pare po sana kung titignan natin, these are our common image. Sana, in every family, that image, this is the image of how we look at our mother. Hindi ba? Ako po naghanap ng mga sikat na tawag to apparitions of Mary. At ito pong tatlong ito, apat pala. Ito po yung hinanap ko at tinignan ko yung exact message nitong apat na ito. Una, isa sa mga sikat is Our Lady of Fatima. Hindi ho ba? Sa Our Lady of Fatima, ang message po ni Mary is, yung pong main message ni Mary is prayer, penance, and reparation. Yun po yung sinasabi na message ng Our Lady of Fatima. Isa sa mga sikat sa atin, Our Lady of Lourdes. Hindi ba? Lourdes. At napakadami po ng parokya natin na nakapangalan sa Birhen ng Lourdes. Anong makikita natin doon? Ang sabi po, the main message is, God is love and He loves us always. Bakit? Pinadadama niya yung kanyang pagpapagaling para sa atin. The message is, He will heal you through the mother. Di ba? Tapos po, ito is, hindi po masyado siya ganoon katindi, pero Our Lady of Lazareth, yung bang umiiyak, nung nakayuko yung ulo, para po bang ang lalim ng iniisip. Pero ang nakikita po doon, the main message of that apparition is the conversion of humanity. Kaya po siya, medyo nakapayuko, umiiyak po siya dahil yung kanyang mga anak pasaway. Dahil sa kasalanan, sabi po. So parang it's an invitation for us na parang kung titignan natin Our Lady of Lazareth, always remind us of our sinfulness and we have to convert because this is your mother calling you for conversion. Pagdating sa Guadalupe, iba yung dating. Iba po yung message. Ang message po niya, the mother's love.
Anong bago doon sasabihin niyo po siguro sa akin, hindi ba? Alam naman natin, lahat naman nitong mga apparition nito, it's the mother's love, hindi ba? Pero ang pagkakaiba po nitong sa Guadalupe is that si Juan Diego, isa sa mga eksena po niya, hindi po siya nagpunta doon sa exact na pinag-usapan nila ni Mary. Dahil yung kanyang tiyuhin, mamamatay. May sakit. So instead, gusto po niya magpunta sa pari nila to ask for the anointing ng kanyang tiyuhin. So, ang nangyari po, dahil hindi siya pwedeng hindi dumaan doon sa napag-usapan, dumaan pa rin po siya doon just to reach the parish. Pero nasa daan po sila, sabi, nagpakita ang Blessed Mother sa kanya. Sabi po niya sa kanya, "Didn't I tell you that I will protect you?" Yun lang po yung sinabi. Para ho bang, huwag kang mag-alala. Ako yung nanay mo eh. Gagawa ako ng paraan para sa iyo. Yung sinabi ko sa iyo, yun ang ituloy mo. Ang instruction po kay Juan Diego is, go to the bishop and tell him that I am requesting you to build a church in this hill. Yung Tepeyac Hill. Doon ka magtayo sila ng simbahan. Doon, sabi po. Ayaw po ng bishop dahil para po sa kanya, wala namang katotohanan itong pinagsasabi nitong Juan Diego. Pero ang nangyari po, nung sinabi ng Blessed Mother ni Mary sa kanya iyon, tinuloy po ni Diego, nagpunta na siya sa bishop. Habang nasa bishop siya, yung pong tiyuhin niya, gumaling. Dahil ang sabi ni Mary sa kanya, hindi siya mamamatay. Akong bahala sa iyo. Para hubang Mary was telling Juan Diego, trust in me. You have a mission, continue with your mission, and I will do the rest. Yung mga hinahanap mo, yung mga nararamdaman mo, eto ako. Ako nang bahala doon. Basta yung aking hinihiling sa iyo, yun ang maging focus ng mission mo sa buhay mo. And it's a good reflection for us. Ang dami po natin gustong gawin kung minsan nahuhudlot dahil meron po tayong halong takot o kaya kung minsan ang dami nating iniisip sa feeling po natin sa sarili natin, hindi ko kaya. Tapos napapagod tayo. Sabi nga po ni Chinchin kanina, pagpasok namin sa chapel, Among, di ka ba napagod kahapon? Medyo, ako pagod. Sabi po niya. And sometimes we feel that. We get tired in life. Yes, hindi ba? Mga ginagawa natin, we get tired in life. But our Blessed Mother is telling us in this apparition, anong pinahiwatig po niya sa atin? I will protect you. I will protect you. Sabi po, yun ang message po niya dito sa napakasimpleng tao. Don't worry, I will protect you. Kaya nung humarap po siya dito sa kanyang obispo at humihingi po ng sign ang bishop, nang inilabas po niya yung kanyang mantel just to show the flowers. Kasi during that time, it is impossible pong magkaroon ng ganong klaseng mga bulaklak because it is not the time for those flowers to bloom. Nung pong sinabi sa kanya ng Blessed Mother, akit ka sa hill, at the opposite noon, you will see a lot of flowers. Bring them to the bishop. At dinala po niya sa obispo. Nung pagkabukas ng mantel, pati itong taong ang akala niya sa sarili niya, bulaklak lang yung kanyang dala-dala. Nung pagkabukas po niya, not only the flowers, but the imprint of the image of Our Lady of Guadalupe. Sabi nga po nabasa ko, there are so many secrets in that picture. The eye, you will see the image of the bishop. The eye, you will see the face of a man who has beard, which is, sabi po nila, the image of Jesus. Sa mata lang po yun, ha? When they look at it, yung pong pinag-aralan yung mata ng Blessed Mother. And a lot of it, makikita doon sa kanyang mismong mantel. And it was impossible daw for a mantel like that na magkaroon ng imprint. Bakit po? Hindi naman siya pinaint. At wala siyang bakas na pintura. Hindi rin naman siya picture na dinikit. It was kakaiba.
Bakit? Para paramdam sa atin, kakaiba ba ng kalagayan with the protection of a mother, hindi tayo mahihirapan, hindi tayo pababayaan. May nag-post po sa Facebook yung Catechism of the Catholic, sabi po, Catholic Church. Ang ginawa po nila is they compared, pardon for this, who are listening to us now, the Protestantism and the Guadalupe experience. In 1517, it says, Martin Luther, through protesting the church, 4 million people left the Catholic Church. Yun po yung sabi. Guadalupe, 1531. Yung isa po, 1517. 1531, in the span of 14 years. 1531, ang nakalagay po doon. Guadalupe, 7 million joined the church. And that is the protection of a mother. Sabi nga po, don't lose hope. Don't be despaired because you have a mother that will protect you. The mantle that will take care of us. Intercessions.